When I feel I'm not enough, when I feel unworthy of your love, when I'm doubting and alone, broken, far away from home, when I've all but forgotten you, and I'm all out forsaken you, I remember Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me so. When I think about the way you spoke the word and worlds were made, yet you call me child, the apple of your eye. When I lie down to sleep and my heart skips a beat at the thought so sweet, Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me so. Oh, Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know. Neither death nor life, not angels nor demons, not anything that is to come. Neither depth nor height, not all of creation can separate me from your love. From your love, neither death nor life, angels nor demons, not anything that is to come. Neither depth nor height, all of creation can separate me from your love. Oh, Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me so. Oh, Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know. Your arms are open wide. Your heart is beating for life. Your arms are open wide. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Good morning, Baliwag Alliance Church. Good morning. Bago tayo mag-umpisa, paalala lang po sa ating mga cellphone. Pwede po ba nating i-silent ang ating mga cellphone?
At sa mga nagsaing at nag-alarm, paki-silent po. Sa mga nais magpa-picture mamaya sa akin, mamaya na lang po. Joke lang po. Purihin ng Diyos dahil nandito tayo ngayon. At alam ko na ang bawat isa excited na magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Amen? Amen. Bilang panimula, nais ko pong hilingin kayo na tayo po ay tumayo para sa ating call to worship. Ito po ay matatagpuan sa Psalm 99. Psalm 99. Pwede po ba natin itong basahin ang sabay-sabay? Psalm 99. Ready? Begin. The Lord reigns, let the peoples tremble. He dwells between the cherubim, let the earth be moved. The Lord is great in Zion, and He is high above all peoples. Let them praise your great and awesome name. He is holy. The king's strength also loved justice. You have established equity. You have executed justice and righteousness in Jacob. Exalt the Lord our God and worship His footstool. He is holy. Moses and Aaron were among the priests, and Samuel was among those who called upon His name. They called upon the Lord, and He answered them. He spoke to them in the cloudy pillars. They kept His testimonies and ordinance He gave them. You answered them, O Lord our God. You were them, God who forgives, though you took vengeance on their deeds. Exalt the Lord our God and worship His holy hill. For the Lord our God, God is holy. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. O aming dakilang Diyos, ang mga Ama namin nasa langit, kami Panginoon, ay nagpapasalamat at papuri sa inyo. Salamat Panginoon sa lumipas na isang linggo na kasama namin kayo sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat Panginoon sa pag-iingat. Salamat Panginoon sa inyong protection, Panginoon, sa aming buhay. Sa inyong katapatan, sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sa katugunan, Panginoon, sa aming mga panalangin. Kaya walang dahilan para hindi kami magpuri at sumamba sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ang aming puso, ang aming kaisipan, bigyan niyo kami, Panginoon, ng pusong sumasamba sa inyo. At sa oras na ito, Panginoon, batidin niyo ang aming mga puso at kailaliman, Panginoon, ang aming kaisipan na merong karumihan at wala kaming may tatago sa inyo. Naririto kami, Panginoon, nagpapakumbaba. Humihingi, Panginoon, ng kapatawaran. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga kasalanan ng aming ginawa. Nang sa ganon, ang aming pagsamba sa inyo ay maging kalugod-lugod at karapat-dapat para sa inyong harapan. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa inyo namin naalay ang buong araw na ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magpatuloy, manatili tayo nakatayo, at tayo po ay mag-awitan sa pangunguna po ng music team. Magandang umaga po, Baliwag Alliance Church. God is good. And all the time. Ako po personally, gusto ko i-share ang Thanksgiving ko kay God. This week po, ang aming family ay sinubok ng Panginoon sa sickness. Nagkasakit po yung kuya ko, for ilang days siyang hindi nakatayo. At nahihirapan sa kanyang sakit. Pero I want to thank the Lord today. Kahapon ay nakakaakyat na siya, nakakalakad na siya. Gusto kong papurihan ang Panginoon sa ginawa niya sa aming family. Ganon din kanina, ang nanay ko muntik nang hindi umattend dahil sa kanyang hika. Pero praise God dahil nandito yung mother ko. Nais kong magpasalamat at alam ko sa ating lahat may dala-dala tayong pasasalamat sa Panginoon. Kaya ibigay natin ang papuri,
pasasalamat na deserve niya. Amen? Tayo po ay umawit ng thank you, Lord. Let us thank the Lord at isipin natin ang lahat ng bagay na re-receive natin sa Panginoon. Gamitin ang ating mga kamay at ang mga boses. Come before you today, and there's just one thing that I want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me. Let us thank the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed. Yes, God is great healer. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Kami ay nandito upang purihin kayo at pasalamatan. Patuloy natin ang awitan ng Panginoon. Sa araw na ito, pupurihin natin si Lord. And we will sing praise to Him. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine.
watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. Let us sing. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Patuloy natin sabihin, God is good all the time. My story, I testify that God is good. God He saw me and heard my cry, and now He is. This is my story. I testify that God is good all the time. He saw me and heard my cry, and now He is. This is my story. I testify that God is good all the time. He saw me and heard my cry. Now I am His. He's mine. This is my story. This is my song. This is mine. Let us sing. Let us sing praises to the Lord. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising our Savior, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito? Malakas na palakpak at papuri para sa Diyos, sa ating Savior. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang best decision po na ginawa natin sa buhay ay we decided to follow Jesus. Sa awitin na ito, let us remind ourselves, nandito tayo sa church because we decided to follow Him and to believe in Him. Let us continue to believe to our Lord Jesus Christ. I have decided to follow Jesus. I have decided. Sabihin natin sa Panginoon, Lord Jesus, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. So all behind me, the cross before me. So all behind me, the cross before me.
natin awitan ng Panginoon, i-declare natin na Christ is enough sa ating mga buhay. Christ is my reward and all of my devotion. There is nothing in this world, thing in this world that will ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. My only love, the joy of my salvation, and this hope will never fade. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every song, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No, ilakas natin ito sa buong decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, let's sing. Is enough for me. Christ is enough for me. Everything we need. Everything I need is in you. Everything I need. Kayo, Panginoon, ang pumupuno ng bawat puso na nandito ngayon. You are enough. Nawa, Panginoon, tulungan niyo ang aming mga puso na hindi pa maghanap, kundi lagi lang namin hanapin ang aming mga sarili sa presensya niyo, Panginoon. Lagi namin isig, Panginoon, ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Today, Panginoon, sa aming pagsamba, pag-awit, nawa malaman namin ang iyong kalooban sa bawat isa. Kayo ang aming kasapatan. Kayo ang aming ulo. Kayo ang dahilan kung bakit nandito kami lahat.
Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen. Hello. Purihin ng Diyos sa ating pag-aawitan. Ngayon naman po ay tayo po ay makakarinig ng isang special song or song offering na ihatid sa atin ng BAC Choir entitled Walk Worthy.
Thank you, BEC Choir. Para naman po sa ating pastoral prayer, nais ko pong tawagin si Pastor Ian Fuentes. Tayong lahat po ay tumayo at sama-sama po nating ipanalangin ang ating mga sarili sa araw ng ating pagsamba. Tayo po ay manalangin. Panginoon at aming Diyos na dakila, kaming lahat ay nagpapakumbaba at buong puso na nagpapasalamat sa araw na ito. Hindi dahil naging culture na namin yung pag-attend every Sunday. May nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil magpahanggang ngayon, kami ay inyong patuloy na ginigising upang makapagpasalamat at ma-enjoy na rin yung buhay na inyo pong pinagkaloob sa amin. Gayon pa man, Panginoon, nais po naming ihingi ng kapatawaran sa inyo na minsan dahil sa pagnanais naming maging masaya sa buhay, may mga pagkakataon na yung aming mga ikinakasayang bagay ay hindi na po nakakalugod sa inyo. Kaya aming hinihiling, Panginoon, ang inyo pong pagpapatawad doon sa aming mga nagawang kasalanan. Sa araw po na ito, nais po naming idalangin ang aming mga sarili. Alam po namin na napakaraming bagay na patuloy na sumasagabal sa amin pong pagsamba sa inyo. Napakaraming bagay na siyang dahilan kung bakit marami sa amin ang nahihirapang sumamba at makapagpasalamat. At yun ay dahil ang mga bagay na ginagawa namin ngayon, mga bagay na mali, ang siyang humahadlang sa amin pong relasyon sa inyo. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na unti-unti naming maalis sa buhay namin yung mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo. Patuloy naming inihiling, Panginoon, na sa araw na ito, sa amin pong pakikinig sa inyong mga salita. Patuloy niyo po sanang buksan ang aming mga puso sa pagtanggap ng anumang mga bagay na sasabihin ninyo sa amin. Alam po namin mayroon kayong mga salita na nakakasakit sa amin. At kung yung mga nakakasakit na mga salita na ito ay paraan upang mabago ang aming mga buhay, dalangin namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami na matanggap ang mga salitang ito. Buksan niyo rin po ang aming isipan na amin pong lubos na maunawaan yung mga salitang ito. Gayon din, nais po namin idalangin sa araw na ito yung aming mga bisita na kasama po namin ngayon. Aming dinadalangin, Panginoon, na naway ma-enjoy po nila yung presensya ng bawat isa at gayon din yung presensya ninyo sa aming kalagitnaan sa araw na ito. Sa lahat po ng mga magtuturo sa Sunday School, aming dinadalangin na kayo ang siyang magkaloob sa kanila ng karunungan upang kanilang maibahagi ng mas malinaw pa sa mga kabataan ang inyong mga salita, maipakilala ang aming Panginoong Jesucristo sa edad na ganito. Maging sa aming lahat na nandito ngayon, sa aming lahat na makikinig rin ng inyong salita, dalangin namin ang inyong lingkod na gagamitin sa araw na ito ay bigyan din po ninyo ng kalinawan ng pag-iisip sa kanyang pagbabahagi ng inyong mga salita. Naway ma-bless po ang bawat isa sa araw na ito sa aming pagsamba at naway maging blessing din po kami sa aming mga katabi ngayon, na isipin po namin na yung mensaheng ito ay hindi po para sa aming mga katabi, kundi para sa amin lamang. Na kung meron man pong dapat unang mabago sa aming mga buhay, walang iba kundi kami mismo. Sa inyo po namin ipinagpapasalamat at ipinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Manatili po tayo nakatayo, mga kapatid. Para po sa ating scripture reading, ito po ay matatagpuan sa 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 7. 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 7. Aking pong babasahin. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that you have heard from among many witnesses. Commit these to faithful men who will be able to teach others also. You therefore must endure hardship as a good soldier of Christ Jesus. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. And also, if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. The hardworking farmer must be first to partake of the crops. Consider that I say, and may the Lord give you understanding in all things. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Makakaupo na po tayo. Para sa ating mensahe for
This Sunday, ako po tinatawagan, Beloved Sir Ronel. Beloved bro, I love you too. Huwag kayo magseselos. Good morning po, Baliwag Alliance Church. Opo, tayo po ngayon ay nasa culmination na. Nasa dulo, nasa huling bahagi, nasa paglalagom-lagom, nasa summary na po ng ating tema, spiritual discipline. Amen? Opo, habang na-asistahan natin yung mga kabataan na lumalabas. By this time, we have already learned, not just by learning, being knowledge about, but by heart. This time, nakita na natin ang kahalagahan ng pagbabasa, pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Amen. Kaya in this past few weeks, we intentionally read our Bibles. Amen? Yon. May natutunan na pastor. Sino may kanina? This time, maaaring we already allot a time, once maybe in a week, to really study on God's Word. Bible study on our own. Amen? Humina. Humina. Siguro hindi pa nagagawa. Ayan. And then we learn also to be in isolation and solitude. Na pag-iisa tayo at pinagbubulay-bulay natin ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. That is very important of a Christian life. Amen? Lumakas ng kaunti. Kasi marami nag-iisa. Sana. Pero happy birthday, Pastor Ayan. Hindi ka nag-iisa. Mahal ka ng Baliwag Alliance Church. Ayan. May nag-amen doon, no? Single ka ba? Nag-amen. Amen. So tayo ngayon ay nasa yugto ng pagtatapos ng ating tema, the spiritual discipline. It is very important for us, okay, na yakapin yung mga disciplines na ito. Na ipaliwanag na sa atin, pag sinabi nating disiplina, it must be intentional. Hindi natin hahayaan na dumaan lamang ang lahat ng ito at matapos sa buhay natin. Amen. Alam niyo mga kapatid, nang si Gideon ay tinipon niya ang mga Israelita upang labanan ang Midianites. Ang Midianites ay bumibilang ng 135,000. And Gideon had gathered almost 32,000 soldiers. Isipin natin, 32 versus 135,000. It's a 1-4 ratio. At sa panahon ng digmaan, hindi natin kakayanin ang 4 na kalaban sa isang sundalo. Pero sabi ng Panginoong Jesus, hindi. Sabi ng Diyos, sabi ni Yahweh kay Gideon, that's too many. Hindi ko hahayaan na manalo ang Israel laban sa Midianites with that amount, with that numbers. Sabi niya, bawasan mo pa. Wow. From 32,000, sabi ng Diyos, yung mga takot, yung mga nanginginig sa takot, nangangatog at takot, ay pwede mo nang pauwiin. Umuwi ang mga 22,000 at naiwan ang 10,000. Sabi ni Yahweh, Gideon, marami pa yan. Bawasan mo pa. Pagtatagumpayin ko kayo. Okay, kapag yung mga sundalo na yan, tingnan mo, kapag sila'y uminom sa batis ng tubig, na pansalok ay kanyang kamay at iinom, iyon ang matitira at iiwan mo. There were 300 soldiers na naiwan. And that's the time, sabi ng Panginoon, sige, labanan nyo. Alam natin ang storya ni Gideon na ipanalo nila ang laban that night. Gamit ang mga sulo at trompeta, pinaikutan nila
ang kampo ng Midianites. Sila mismo nagkalituhan, naglaban-laban, nagpatayan sa sarili nila. Pinagtagumpayan sila ni Yahweh. Mga kapatid, that time, isipin nating mabuti. Yung 10,000 na natira, na sinasabing hindi natatakot, hindi nangangatog, totoo kaya? Takot sila. Alam nila na nasa panig nila si Yahweh at maaaring pagtagumpayin. But in their hearts and mind, they are willing to die also. 300 versus 132,000. Massacre. Dead kill. Sobra. Alam nila at ready silang mamatay, ipaglaban ang kanilang bayan. This is a typical example of a true soldier. And this is also a very example ng isang tunay na tagasunod ni Kristo. Patay kung patay. Amen? Humihina na naman yung amen ninyo. Ito yung kaibigan ko ngayon. Pero alam niyo mga kapatid, ang Panginoong Jesus, nung siya'y nangangaral, marami din siyang mga pekeng tagasunod. Saan magpunta ang Panginoong Jesus? Siya ay sinusundan ng napakaraming tao. Bakit? Dahil sa tinapay. Himala na kanilang kitang-kitang pinagagaling ng Panginoong Jesus. Personal interest. Marami sa mga sumusunod sa Kanya ay tumalikod. Bakit? Dahil masakit daw magsalita si Jesus. Hindi nila matanggap ang Kanyang turo. Ayaw magpasakop ang katotohanan ng mga pekeng tagasunod ni Kristo. Sino ang mga tunay na disciple, alagad, at tagasunod ng Panginoon? Kung itong tanong na ito ay itatanong mo sa sarili mo, tunay ka bang tagasunod ni Kristo? Tunay ka bang tagasunod ni Kristo? Sa umagang ito mga kapatid, ating uunawain, what does it take to be a disciple of Christ? This is a spiritual discipline. Yung natutunan natin in the past weeks, learning, meditating on God's Word, prayer and fasting. Ito ang kailangan natin upang maging matatag na tagasunod ni Kristo. Wow! Bakit? Dahil iba ang tagasunod ni Kristo. Discipleship, the making of a true disciple. Sino dito, mga kapatid, ang mahihirapang sumunod kay Kristo? Yes, mahirap talagang sumunod kay Kristo. At ang sulat na ito ni Apostol Pablo kay Timoteo ay sinasabi niya, anak, nandito ako nakakulong. Pero itong sulat na ito ay encouragement ko sa iyo. Magpakatatag ka. In verse 1, sabi niya, you then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. Marahil sabi ni Apostol Pablo, anak, you are a disciple maker this time. Isa ka ng pastol. Alagaan mo ang tupa. Alagaan mo yung salita ng Diyos na iyong narinig mula sa akin. Ito ay ibahagi mo sa iba. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Magpakatatag ka. Be strengthened, my child. It's by the grace of God. Mga kapatid, bilang isang tunay na tagasunod ni Kristo, we have to be strong. Amen? Kailangan nating maging malakas.
Hindi tayo pwedeng papatay-patay. Hindi tayo pwedeng maging mahina. Ha? Hindi naman ako katulad ni Pastor. Si Pastor malakas yan. Yung aura pa lang ni Pastor, nakakabihag na. Pastor. You have to be strong. Pero marahil maaring nagkakamali tayo. Saan mang gagaling yung lakas ko? Ano sinasabi mo dyan, Brother Ronel? Our strength comes not from ourselves, but from the grace in Christ Jesus. Kaya mong maging malakas. Kaya mong maging matagumpay. Kaya mong lumaban. At kaya mong maging mananagumpay. Why? Because of the grace of Christ that is in us. At ito ang katotohanan. That every person in union with Christ already had this grace. Amen? Are you in union with Christ? Nakipag-isa na ba tayo kay Kristo? Hindi pa pala. Kailangan pala, Pastor, evangelism ang ipipreach natin ngayon. Tanggapin ninyo si Kristo! Magpasakop kayo sa Kanya. Amen, amen. Nakipag-isa na ba tayo kay Kristo? Yes! Grabe yung 2 Corinthians 5:17, hindi ba? Anyone who is in Christ, he is a new creation. Wala na ang dati mo pagkataong, lahat ay bago na. Kasama ang grasya ng Diyos na sumaatin nung tayo'y nakipag-isa kay Kristo. Itong grasya na ito mismo ang nagpapalakas sa atin. Amen? Wow, ang sarap pakinggan ng bagay na yan na nagpapalakas sa atin. From His fullness, we have all received grace upon grace. Hindi natatapos na biyaya na nanggagaling sa Panginoong Jesus. Iyan ang ibinigay sa atin. Maging si Apostol Pablo. It is the same grace that Paul had to do his work. Sabi ni Apostol Pablo, but by the grace of God, I am what I am. Kilala natin si Apostol Pablo. Sa lahat ng sandali ng kanyang buhay, siya'y pinagtatagumpay ng Panginoon. Miraculous ang dealing ng Diyos sa kanyang buhay. By the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain. Hindi nawala ng saysay, ng silbi, ang grasya ng Diyos na ibinigay sa Kanya. Ginamit niya ito to the max. Dahil ito ang kailangan natin upang tayo'y maging matatag. Dahil ito ang kailangan natin to disciple. Ito yung kailangan natin to preach the word. Ito yung kailangan natin upang lumakad ng mayroong katwiran kagabanalan sa Panginoon. And the very fact is, the grace na ito ay nasa atin na. Amen? Wala yata eh. Wala eh. Halos maubos na ilaway ko rito eh. Ayaw nyo mag-amen? Totoo. Kumbinsin nyo yung sarili nyo. That is true. Kaya kung tawagin tayo sa isang gampanin, God will supply us with sufficient strength through His grace. Totoo po yan. Kung tawagin ka ng Diyos para sa isang mabigat na pagsubok, at alam ko marami ang nakakaranas dito ng mabibigat na pagsubok. Bibigyan niya tayo ng lakas upang malagpasan mula sa hindi maubos-ubos na biyaya kay Kristo. Amen. Hindi tayo magiging talunan because of the grace.
At ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, remain strong. Diba? You remain strong by consistently reminding of yourself. Minsan ang ginagawa natin, nakakalimutan natin kung ano ang kaya at magagawa ng Diyos sa buhay natin. Kinakalimutan natin at sinasabi natin, kaya ko to sa sarili ko. Well, sabi ni Brother Reggie kanina, kausap ko, hindi natin kaya. Kung sa sarili lang nating lakas, hindi natin kaya. It's only by the grace of God. Ang sarap na mapakinggan yung testimony ni Brother Reggie. Okay lang ba, bro? Hindi ko na ipagpaalam sa'yo kanina. He was into drugs. Addiction. No? Hindi. Sorry. Sigarilyo. Nagising siya one time. Hindi na niya hinanap at ginusto ang sigarilyo. Wow. That's grace. That's grace. Sino man dito sa atin, meron tayong fixation, meron tayong addiction, pornography. I have been that. Galing ako dyan. Pinanalangin ko sa Panginoon. Tinanggal ng Panginoon. By the grace of God. Sabi ni Apostol Pablo, keep on reminding yourself. You have that grace. Ipaalala mo sa sarili mo, yung grace na yan will sustain you. You have to remain strong, prayerfully, and asking the Lord Jesus for that grace. Huwag na tayong lumayo pa. Nasa atin na ang grasya na iyan. Mahirap maging disciple. Mahirap ang mag-disciple. Mahirap ang mag-evangelize. Mahirap ang mag-train. Mahirap ang magturo. Mahirap ang siyang sumunod. Pero kaya because of the grace in Christ Jesus. Pangalawa, a true disciple duplicates himself. Ang isang tunay na disipulo ay dumadami. Pinararami niya ang kanyang sarili. Dinuduplicate niya ito. And verse 2, and what you have heard from me in the presence of many witnesses, and trust the faithful man who will be able to teach others also. Totoo yan. Ikaw, yung mga narinig mo sa akin, Timoteo, mula sa maraming mga saksi, ito'y iyong ituro sa mga tao na mapagkakatiwalaan, na magturo din. Why? Because discipleship is a non-stop process. Hindi humihinto ang discipleship sa loob ng iglesia. If I'm going to ask right now, sino dito ngayon ang nagdi-disciple? Who is training someone? Who is lecturing someone? Sino dito ang sasabihin niya, kapatid, anak, ito ang salita ng Panginoon, ito ang dapat mong ipamuhay, o something like mentoring. Hindi ako perpekto, pero tularan mo rin ako itong mga ginagawa ko. At nang sa ganon, ikaw ay gayon din, maipasa mo rin ito sa iba. That's discipleship. At minsan lumalabas pa tayo sa ating outreaches and looking for disciples, training them also. Gospel. Ano ang requirement for the duplication process? Paano ba tayo dumadami? How do we duplicate ourselves? The gospel has to be entrusted. Unang-una ay yung tinatawag na gospel. Yung salita ng Diyos. Si Kristo. At ang kanyang mga ginawa sa krus, ang kanyang mga turo, it's about Christ na dapat nating i-share. How do we share?
the gospel. Ngayon, kung hindi natin alam ang gospel, mahihirapan tayo. Gaano na ba tayo katagal na nakaupo sa iglesyang ito and yet hindi natin alam kung ano ang mabuting balita. Nakaupo ng matagal sa Bible study. Nakaupo tayo dito linggo-linggo. Sino si Kristo? Ano ang ginawa ni Kristo? Ito ang matindi. Ano ang ginawa ni Kristo sa buhay mo? That is the gospel that we share. How do we share the gospel? First, believe in the gospel. Paniwalaan natin ang gospel. Yun nga, Kuya Ronel. Yun ang may problema tayo dyan. Sabi ng Romans 1:16, the gospel is the power of God unto salvation. Sa una man, hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita. Si Kristo at ang kanyang ginawa. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Una sa mga Hudyo. And then, pangalawa, sa mga Hentil. We are the Gentiles. The gospel is the power of God. The gospel is the power of God. We have to believe it. We have to claim it. And una sa lahat, we have to experience the very gospel. We have to experience Jesus. The problem is, baka matigas ang ulo natin. Baka hindi tayo sumusuko sa buhay natin. Baka hindi tayo nagsusurrender ng buhay natin kay Kristo. How can you experience the power of the gospel? That is the very thing, the unang-unang dapat na malaman natin, we have to believe in the gospel. Dahil kung hindi ka kumbinsido sa gospel, paano mo itong isi-share sa iba? How can you say this truth to the people if you have not experienced the power of the gospel in your life? Nahihiya ako, Brother Ronel. Pwede ba sama-sama lang ako? Papanalangin ko na lang kayo. Mag-aabot lang ako ng 20 piso. Kayo na lang. Wala akong testimony na ma-share. Hindi ako naniniwala. Kung hindi natin na-experience the power of the gospel in our life, let's go to the basics. Lapit tayo sa Panginoong Jesus. Tanggapin natin siya. I-surrender natin ang ating buhay sa Kanya. Pangalawa, preach nothing but Jesus. Amen? Preach nothing but Jesus. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, mga kapatid, nung ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita. Si Apostol Pablo ay mahusay magsalita. O malawak na karunungan, napakarunong ni Apostol Pablo. Kahit nga sabi ni Pedro, ang hirap unawain ng mga sulat, sinasabi ni Apostol Pablo. That is true. Pero hindi yon ang kanyang ginamit. Ano sabi niya? Sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo, maliban kay Hesukristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Is that simple? Yes. That is simple enough. Hindi natin kailangang magbitbit ng pangmerienda. Kain ka. Tanggapin mo si Kristo. Hindi. Only Jesus.
Only Jesus. Ang problema, kilala ba natin si Jesus? Balik tayo sa unang mga linggo in studying our Bible and learn Jesus. Pangalawa, mga kapatid, a true disciple duplicates himself. The disciple must be a faithful man. Una, sabi natin, the gospel must be entrusted to faithful men who can teach others also. Pangalawa, the disciple must be a faithful man. Ang tanong ay, maaasahan ka ba? Ang isang disciple, to be a disciple maker, dapat na maaasahan. You must be faithful. Yes. Kaya learn from fat. Yan. Learn the fat. Faithful or reliable. Itong faithful man, tayo, na mga faithful na sinasabi rito, ay dapat na devoted tayo in studying the right gospel and the doctrine of the Bible. Alam dapat natin ang laman ng ating Biblia. Well, hindi lahat. Sabi ko nga kanina, when sharing the gospel, it's Jesus only. Pero kailangan natin maupo, mga kapatid. Kailangan nating maupo in studying, in teaching, and training people. Faithful ba tayo? Binubuklat ba natin ang ating Biblia? And we honestly, sincerely studying the Word. Kung ngayon, mga kapatid, hindi pa natin ginagawa ang bagay na iyan, wala tayong natutunan nitong mga nakaraang mga linggo. Matigas ang ulo natin na hindi natin ginagawa. That's the discipline na kailangan natin. Kung nananalangin lang tayo dahil may pagkain sa harap natin, kapatid, hindi tama. That is not faithful. Faithful. Pangalawa, are you available? Mayroon ka bang oras? At kaya mo ba at willing ka bang i-prioritize? Single out a time in your 24 hours. Once a week maybe. Maupo ka. Available ka ba for discipleship? Teachable or humble. Napakahalaga nito. Meron ka bang taste to learn? Interesado ka ba na marinig yung instruction sa kabila ng ito ay talagang masakit? Kagaya ngayon, masakit ito. Lumalaban ba ang puso mo? O sinusumpa mo na ba ako ngayon? Well, hindi sa akin galing yan. Buti na si Bea nakangiti. Ang gusto ko kay Bea blooming. Blooming pala. Ay, Bea. Hindi na siyang nakangiti ngayon. Teachable. Ang mahirap, hindi ka na nga nakikinig. Hindi ka na nga sumusunod. Tinutwist mo pa ang Bible. Hindi ganyan, Brother Ronel, ang interpretation. Pwede yan, Brother Ronel. Pwedeng uminom. Huwag lang magpakalasing. Wala naman sa Biblia paninigarilyo eh. Pwede maging masaya. Huwag lang yung Pwede to, mga online games na ito. Pwede naman siguro tumaya. Gagamitin ko. Sa loto. Gagamitin ko naman ito. Deal tayo. 90% sa church. 10% na lang sa akin pag nanalo ako.
kung hindi tayo teachable sa bagay na iyan, hindi tayo the right person. We are not the faithful man na kailangan. That is very important, mga kapatid. Salamat. I would like to acknowledge marami pa rin sa atin that really into discipleship. Salamat, mga kapatid, doon sa patuloy na humahayo sa ating mga outreaches. Sa kabila ng lahat, pagod. Hindi mo ma-imagine yung Sunday. Yung Sunday, napakahirap. Umaga hanggang hapon at ginagabi pa. I thank the Lord for your lives. Salamat sa mga life group leaders na hindi lang sila kumakain sa labas. Nagtuturo talaga sila ng gospel. Itinitrain talaga nila yung members nila. That is the very important thing na mangyari sa ating life group. Salamat dahil may nagpapatuloy sa discipleship. May mga nag-aaral, may mga books silang ginagamit upang patuloy at patuloy na mag-disciple. At salamat dun sa mga talagang sumusunod sa mga instruction ng Panginoon. Masarap at masaya, nakagagalak sa puso. Hindi ko ma-imagine na marami sa atin dito will be disciple makers also. Yun eh. Hindi kaya ng iilan. Hirap na hirap. Hindi kaya. Dapat marami. Marami tayo. At pangatlo, hindi lang the true disciple duplicates himself, but a true and good disciple is willing to suffer. Ito ang mahirap. Sabi ng Panginoong Jesus, anyone who wants to be my disciple must deny themselves or himself and take up their cross and follow me. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. Mga kapatid, hindi madali. We have to share the suffering. Maging kabahagi tayo sa paghihirap para kay Kristo. Para sinasabi ni Apostol Pablo, anak, Timoteo, makibahagi ka sa paghihirap. Ako nandirito sa kulungan dahil kay Kristo. Dahil sa gospel na ipinoproclaim ko. Parang ganito. Hindi po pwedeng maupo ka lang dyan, anak Timoteo. Hindi pwedeng punta ka lang church, uwi. Have to share in suffering. Mapalad tayo dahil wala na tayong nararanasan na persecution kagaya ng naranasan ni na Pablo. Kamatayan. Isipin natin yung 12 alagad. At marami pa na mga tagasunod ni Kristo na hindi naman mention na talagang nagdanas ng paghihirap at kamatayan dahil sa gospel. Alam nyo, what is unique about our belief about Christianity? Alam niyo kung ano yung kakaiba sa Kristyanismo? Hindi lamang that we have Jesus Christ who is God and can change the world. But to those faithful men, to mga disciples, mga tagasunod ni Kristo, na gumawa ng matinding bagay, inalay ang buhay para kay Kristo. At ang katotohanan, mga kapatid, ganun din dapat tayo. We have to share suffering. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa verse 3, a good disciple is a good soldier who suffers for his
loyalty. Sharing suffering as a good soldier. Ang isang sundalo, yung loyalty niya. Naalala ko nung magkaroon ng si Trillanes, alam ba yun, yung mga sundalo na kudeta. Yes, kudeta. They are willing to die doon sa leadership. Sundalo, susugod, papatay, at kahit sila, willing silang mamatay. That is the mentality of a good soldier. You're willing to die. Si Gideon, the 300 men, plus yung 300 Spartans. They were willing to die. Ito yung pinakamabigat. The cost of following Christ. Willing to die. Willing to die. Walang mabuting kawal na duwag. Tamad. At ayaw magsakripisyo. To be a good soldier, you have to sacrifice. Ang mabuting sundalo, loyal, willing mamatay sa ngalan ng bayan. Ang mabuting sundalo ni Kristo ay handang mag-sacrifice, isuko ang makasariling kapakanan upang maglingkod sa Panginoon. Hindi maaaring maging alagad ko, sabi ng Panginoong Yesus, ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Alam niyo mo, yung family natin, members of our family, minsan, ginagamit yan ng dyablo to distract us, to destroy us. Hindi ko mapigilang natingnan ko sa kumpare ko. Okay lang ba, brother? Nagkasakit yung kanyang kambal. Sunod-sunod. Nalimitahan ang kanyang pagsunod. Fellowship, pag-attend sa church, because of that matter. Bakit hindi niya isinuko sa Panginoon? He tried. Sinuko at nilapit sa Panginoon. Kaya. Ang anak natin ay regalo at bigay ng Diyos. Bakit sobrang pag-aalala natin? Di bahala ang Panginoon. Sinusubukan tayo ng kaaway. Tinetempt tayo ng kaaway. Kayang maging matagumpay. Kung ipagkakatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. We have to be like soldiers. Loyal. Mga kapatid, ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Bigat. At alam niyo ba, kapag sinabi natin krus, hindi ito yung asawa natin. Yung asawa ko sobrang ano niyan Yun yung krus ng buhay ko. Simpleng-simpleng bagay. Asawa. Naku, patay. Buti hindi siya nakikinig. Hindi nakikinig. Wala yan. Asawa daw, yung krus ng kanyang buhay. Yung krus ng buhay ay buhay natin. Kamatayan. If you are not willing to die for Christ, yun Kung hindi tayo handang mamatay para kay Kristo, nabubuhay tayo para sa sarili natin. That is a very truth about
discipleship, about being a disciple of Christ? Kaya mo bang ipagpalit ang kabanalan sa sariling makalaman na kaligayahan? You can be Christ's disciple. Kaya mo bang ipagpalit ang pagsunod sa Panginoon at ang kanyang kaharian sa maling relasyon? Kaya mo bang ipagpalit ang pagsunod sa Panginoon sa hindi nakalulugod na hanap buhay? And I have to mention Brother Reggie. Hindi ko dala yung cellphone ko. Si Brother Reggie, baka napag-alokan na kayo ng cellphone, iPhone. Yung cellphone na yon ay galing, alam niya sa sarili niya, galing sa mga magnanakaw. Salamat, Brother Reggie, for the courage para sabihin ito. At yung mga iPhones and cellphones na yon, na siyang inaalok niya, kumikita siya 6 digits. Hindi ko lang alam kung weekly or monthly, hundreds of thousands. Yun yung ibig sabihin. Pero alam niya na yung cellphones na yon ay mali, kasalanan. Sapagkat galing nga sa nakaw, iaalok niya, bebenta niya. Tinuruan pa nga niya ako. Alam mo, brother, na kapag yung cellphone ay medyo may gas-gas at mayroong parang chip na ganon, malamang yun ay in-snatch. Tapos nalaglag sa semento kaya nabungi. Sino nakabili ng ganon dito? Kay Brother Reggie. At least hindi na-snatch. Hindi nalaglag sa lupa. Maayos pa. Galing sa kwarto, dinukot. Joke lang. Totoo yun. Sabi niya, what a comfortable life. Pwede niya sabihin, ito ay blessing ng Panginoon. Material blessings. Pero kinausap siya ng Panginoon. Naging handa siyang i-give up ang bagay na yun. At nag-umpisa ng isang legit at totoo, malugod, nakararangal na hanap buhay. Na ipagpapalit ba natin ang karangalan ng Panginoon sa hanap buhay natin na masama? Na hindi nakalulugod. Baka nag-aalok tayo, naging daan pa tayo ng bisyo ng iba dahil sa ating tindahan. Hindi tama ang bagay na yan. Hindi tayo nagiging blessing sa iba. Kaya ba natin ipagpalit ang pagsunod sa Panginoon? Sa paghahabol ng kayamanan dito sa earth. Magpapayaman mo na ako, Brother Nel. At hirap na hirap tayong buksan ang ating mga palad para mag-abot ng tulong sa iba. Kaya ba natin ipagpalit ang pagsunod sa Panginoon sa komportableng buhay at pagpapasarap na lang? Dahil sinasabi mo sa sarili mo, may ipon na ako ngayon. Komportable na akong mabubuhay. Well, ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Foolish man, paano kung kunin ko ang buhay mo ngayon? Kanino mapupunta ang kayamanan mo? Investing material, earthly blessing, o ano man yan, versus God. A good soldier of Christ has single-minded devotion to Jesus Christ. Walang soldiers, no soldiers get entangled in civilian pursuits since his aim is to please the one who enlisted him. Ang pagiging tinatawag nating single-mindedness ay yung the ability to focus. The ability to focus, to shut everything out when necessary.
Ito yung susi ng isang matagumpay sa bawat bahagi ng ating buhay. Yung focus, single-minded, doesn't care about everything. At kaya niyang alisin ang mga hindrances na yon sa kanyang buhay, magawa lamang niya ang nais ng Panginoon sa buhay niya. He is dedicated. Iniiwasan niya yung anumang makahahadlang sa kanyang layuning makasunod sa Panginoon. Naalala ko si Efren Bata Reyes. Kapag siya ay lumalaban, ano napapansin niyo? Bungal. Wala siyang ngipin. Tanggal ang kanya posisyo. Bakit? Sabi niya, nakakasagabal daw sa kanya yan. Kaya, legend, master. Well, pinakamagaling na siguro sa buong mundo ang ating Efren Bata Reyes. Ano yun? Maging hangarin natin na nakafocus tayo sa Panginoon at makibahagi sa paghihirap ng isang sundalo ni Kristo. Alam nyo, sabi ni Charles Spurgeon sa kanyang prayer, "Up, I pray you now, by Him whose eyes are like a flame of fire, and yet were wet with tears." Tinutukoy niya ang Panginoong Jesus. By Him on whose head are many crowns, and who yet wore the crown of thorns. By Him who is King of kings and Lord of lords, and yet bowed His head to death for you. Diyos, hari at makapangyarihan, pero yumuko sa krus, mamatay para sa atin. Resolve that to life's latest breath, you will spend and be spent for His praise. The Lord grant that there may be many such in Jesus Christ, good soldiers of Jesus Christ. Kaya ba nating mag-submit sa Lordship ng Panginoon? Hindi lang yan. A good and true disciple is a disciplined athlete. An athlete is not crowned unless he competes according to the rules. Sa verse 5. Anong rules? Pangkaraniwan na kapag ikaw ay lumabag sa rules, ikaw ay disqualified, wala ka ng panalo. Pero nung time na yon, sa panahon ni Pablo, ito yung maaaring rules na kung saan ang isang manlalaro ay kailangan dumaan sa isang intensive training, a 10-month-long training. At pagkatapos noon ay kailangan niyang manumpa na nakaraan siya sa training na iyon. Dahil kapag hindi ka nag-train ng ganoon, hindi ka madidisqualify ka. Maring ganon. So ang disiplina sa training ay kailangan stricto. Sobrang demanding ito. Kailangan ng isang disciple yung dedication dahil mahirap talaga ang maging disciple. But he is willing to suffer the cost of disciple making. Hindi madali ang humayo. Nakakapagod, magsakripisyo. Oras, lakas, at maging finances. Bible study leaders, life group leaders, disciple makers, ang lahat ng iyan nag-i-invest. Kahit merienda. Nakakatuwa yung aming Bible study. Umuulan ng biyaya. Ayan. Dito sa may Palawan. Nandiyan si Nanay Mercy. Parang piyesta kapag may Bible study. Minsan may pauwi pa. Willing mag-sacrifice. At ang nais niya, marami pa sa kanya mga kapitbahay ang makasama sa Bible study. What a heart. The heart of a disciple. Amen. Sa evangelism, minsan lalayuan ka. Minsan hindi ka sisiputin. Sa outreaches natin, siyempre may mga bata. Minsan hindi naliligo, pawis na pawis. Kahit yung mga teachers, pawis din. Nandun lang ba naman sa ilalim ng araw? Pero kinakaya. Yun ang cause ng discipleship. That is the cause of being disciple. Dahil disiplinadong disipulo, nakafocus sa gawain ng Panginoon kahit na siya ay meron ding
personal na gampanin. Inuuna niya ang gawain ng Panginoon. Tatanungin kita, kapatid, naranasan mo na bang mahirapan para sa paghayo at pag-aalaga ng mananampalataya? Salamat. Salamat sa sakripisyo. And lastly, a true and good disciple is a hard-working farmer. Yes. It is the hard-working farmer who ought to have first share of the crops. Mahirap yung pagsasaka eh. Di ba? Lalo na nung unang panahon, nung unang siglo. Madilim pa lang, pupunta na yan sa bukid. Mahaba yung oras ng pagtatrabaho. Magbubungkal ng lupa, magtatanim, aalagaan niya ito, tapos dadamuhan niya, tapos gagapas, iimbak niya. Wow. Nandyan yung peste, sakit ng halaman, sisirain niya yung may mga hayop na maninira, kailangan niyang bantayan. Mahirap maging farmer. Tapos mag-aantay siya ng matagal para sa pagbunga nito. Nakakainip. Hindi po ba? Kahit tayo mga disciple maker, meron tayo mga disciples na nakakainip din. Lumago ka naman! Magbunga ka naman! Minsan nakaka-discourage. But, iyon ang cost ng discipleship. Sobrang hirap. The ministry of the gospel requires effort, struggle, at diligence. Ang lahat ng iyan ay suffering. Suffering that we share with Christ and for Christ. Pero sa lahat ng ito, there is reward. And that reward is great. And that reward outweighs hardship. Ang sarap lang. Masarap lang. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Yes! Dito sa lupa, we can experience spiritual joy. Spiritual joy of seeing lives that has been changed, transformed. Ang sarap. Gusto kong i-commend yung maraming diyan sa Palawan at Bakalan. Nandito sila ngayon, sitting with us. Bunga ng discipleship. Bunga ng evangelism. Salamat. May mga buhay na nababago. That's the joy. At huwag ka mag-alala. Kapag inuna natin ang gawain ng Panginoon, do not worry. Don't hesitate. God will provide your needs. Yes. Ang yaban ng Panginoon natin. Intimate relationship with God. Because in our discipleship, hindi po pwede na ilayo natin ang sarili natin sa Panginoon. Kailangan mong yumuko, mag-submit sa Kanya, looking for guidance, strength mula sa Panginoon. Kaya nabibuild yung isang malalim na relasyon natin sa Panginoong Yesus. And that is reward. Thank you, Lord. I love you, Lord. May napapasigaw pa nga, may napapalundag pa nga eh. That's the joy. Yung reward. Nararanasan ba natin? A stronger relationships. Building a loving and supportive community of believers. Ang sarap lang na kapag kayo'y nakaupo na in a Bible study, sa isang outreach, nakikita mo sila, yung kanilang pagmamahal, o yung tinuturuan mo in a life group or in a discipleship training, a group, ang sarap
yung inyong relationship na isinishare sa isa't isa. That's reward. But, kung wala man ang mga ito, sigurado that the ultimate and eternal reward, wala man dito sa lupa, tiyak na nasa langit. Nasa langit. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat. Salamat o Panginoon sapagkat kayo ang siya nagtuturo sa amin. Salamat o Panginoon. Mahirap maging disciple mo. Pero nandyan ka upang kami ay tulungan, i-guide at palakasin. Salamat. Hindi man kami makita namin, Panginoon, yung reward dito sa lupa. But because of that relationship that we have with you, Jesus, ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap na piliin na lumakad ng mayroong kabanalan sapagkat alam ko na natutuwa kayo sa amin. Ang sarap na mag-step up, lumakad, humayo, magmahal at mag-share sa iba sapagkat mayroong isang kaluluwa na idinadala mo, naliligtas at napapasama sa iyong iglesia. Ang sarap o Panginoon na maramdaman yung pagmamahal ng ibang tao because na sumunod kami sa iyo. Salamat o Panginoon at nawa manatili sa aming mga puso at kaisipan. Darating ang time, ang panahon, we will meet you face to face. At sasabihin mo sa amin, yayakapin mo kami. Faithful, good, and faithful servant. Enter into my rest. Ang sarap na yun ang aming tanaw-tanawin. At habang kami, o Panginoon, ay naglalakad pa, tumutupad sa gampanin namin ito, to be your disciple. Tulungan mo kami, samahan mo kami, patuloy mo kaming palakasin. Maraming salamat po. Sa iyo ang papuri pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ating nga pong palakpakan ng Panginoon sa narinig nating mensahe. Nawa maging baon po natin ang salita ng Diyos sa week na to at maging sa araw-araw ng ating buhay. Tayo po ay tumayong lahat. Awitin po natin ang higher ground. Pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, till being as I onward found. Lord, plant my feet on higher ground.
Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Ngayon po tayo po ay dadako sa ating pagbibigay ng ating mga tithes and offerings. And before that, nais ko pong basahin ang ating talata na matatagpuan sa Malakay 3, verse 10. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessings that there will not be room enough to receive it. Bago po ang lahat na magbigay, nais ko po kayong encourage. Kung nais nyo pong maging bahagi patungkol sa ating church planting, nais nyo maging bahagi pagdating sa financial support, nandiyan po yung ating offering box. Pwede po kayong magbigay. Ito po ay malaking tulong para sa ating pong mga church planting. And ganun din, ito po ay magagamit sa ating mga Bible studies. So, ngayon po ay pwede na po tayong tumayo at ating pong ibigay ang ating tithes and offering. And it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over again. And it will come back to you. Where you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over again. And it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over again. And it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Ay po yun na yan. Ang bawat isa tayo tumaya para sa ating pong doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po'y manalangin. O aming dakilang Diyos, Amang nasa langit, maraming salamat, Panginoon, sa mga kaloob na ito. Salamat, Panginoon, sa tunay na nagbibigay. Ito po ay kayo at hindi kami. Salamat, Panginoon, sa mga resources na pinagkukunan namin, mga hanap buhay, Panginoon, mga negosyo, mga ipon, mga blessings, Panginoon, na natatanggap namin. Ito po, Panginoon, ay aming nare-recognize na sa inyo po galing. Kaya walang dahilan para ito, Panginoon, ay hindi namin maibalik sa inyo. Pagpalayan niyo, Panginoon, ang bawat isa, hindi lang sa pinansyal, kundi, Panginoon, sa kalusugan na sa araw-araw, Panginoon, na aming ninanais. Ganon din, Panginoon, ang inyong pag-iingat sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang ito. Nais po namin itong ialay sa inyo na mayroong pusong nagpapasalamat. Ito po, Panginoon, aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Ngayon po tayo po ay dumako sa ating announcement. Ngayon po ay
Ang ating pong attendance, ang adult po ay 135 at ang kids po ay 44 for the total of 179. Palakpakan po natin ating Panginoon. At meron po tayo ngayon na 6 na bisita. Ang mga bisitang po ito ay aking pong mga kamag-anak, aking pong mga tiyahin at tiyuhin. Sila po ay from Batanes, Itbayat, Batanes. So, flight nila kahapon. Kaya lang, nagustuhan nila yung baliwag. Kaya bumalik sila dito. Hindi. Na-cancel po yung kanilang flight. Nais ko pong tawagin ang aking mga tiyahin. Si Nessie Cano. Pwede po bang tumayo? Dave Cano. Ann Bata. Telma Gato. At ang aking pamangkin, MJ Gonzales. Ayan. At meron po tayo dito si Micaela Mejorada. Siguro nasa Sunday School, ano? So, welcome, family. Sila po yung aking mga pamilya. So, thank you sa na-postpone na biyahe. At least nakasama namin kayo dito. So, para po sa ibang pagbabalita, ay nais ko rin pong sa next week po, after worship service, meron pong Intercessors Ministry, ano ba tawag doon? Evaluation. After po yan ng ating worship service. So, sa iba pong pagbabalita, ating pong makikita sa ating mga TV screen. Wala na po ba ibang announcement? Good morning po sa ating lahat. Kami po sa Bulacan Central Zone Alliance Youth ay taos-puso po nagpapasalamat sa financial support sa naganap po na special offering last Sunday. Tayo po ay nakalikom ng 3,085,000. At palakpakan po natin ang Panginoon. At ayun po, malaking tulong po ito para sa gawain po ng Panginoon. Bakit? Ano yung mali? 3,085 po. Sorry. Mali yung isa. 3,085 po yung nalikom po natin from special offering. At ayun po, maraming salamat po sa inyo mga sumuporta at patuloy po natin suportahan yung gawain po ng ating Panginoon. For the encouragement po para sa ating BCZ Fellowship, Gianna. Hi, ayun po, connected to that. Nandito po ako para ibatid and i-invite po muli ang lahat ng youth, whether bago po kayo, luma, or regular members sa ating church para po sa ating Zone Fellowship this coming July 4, 2026. This Saturday na po yon. And gaganapin po ito sa CIMAC Malolos. And ang registration po natin is only 100 pesos.
And yes, included na po ang ating lunch kasi hanggang afternoon po ang ating activity. Also, this zone fellowship is also the first zone fellowship after ma-divide ang Bulacan Zone into 3. So this is the best time and a good opportunity para makipag-connect sa ating mga ka-zone and to meet new friends, to meet new brothers and sisters in Christ. So if ready na po kayo mag-register, pwede po tayo maglista sa ating GC. And if gusto niyo po, and if ready na po kayo magbayad, available po ang ating auditor, si Ate Roshen, para po mag-accept ng lahat ng payments. So, ayun po. Please invite all of your friends, mga pinsan nyo po, mga kaklase, mga kapitbahay para po sa ating event kasi I know we're all gonna have fun this coming Saturday. Yan naman po and we'll see you there. Brother Reggie, wala? Okay. Sige, nais ko pong ilingin bawat isa tumayo para sa ating prayer and benediction. But before that, sige, tayo po tayo. Pwede ba nating kantahan ang ating mahal na pastor ng isang happy birthday bilang isang church? Amen? Jade? Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah, ating pong hilingin ang ating pastor para sa ating closing prayer and benediction. Pag-pray mo na rin ata sarili mo. Maraming salamat po, Baliwag Alliance Church. Tulad nga po ng sabi ko, ramdam na ramdam ko po yung pagmamahal niyo sa akin dito sa Baliwag. Reminders lamang po today, today ang last day ng ating lesson sa Bandage Breaker. Kaya inihilingan lahat ng students na wag po tayong umabsent kasi last day na po ito, mag-culminating na po tayo. And also, this Sunday, today, is our general CMT meeting. Kaya sa lahat ng CMT, wag po tayong aalis. Meron po tayong meeting. Tayong lahat po ay yumuko at tayo po ay sabay-sabay na magpasalamat sa ating Panginoon. Panginoon, aming Diyos na palaging nariyan at nagmamahal sa aming lahat. Ipinagpapasalamat po namin, Panginoon, na sa kabila ng katigasan ng aming mga ulo, kayo'y nariyan, hindi kami sinusukuan at patuloy na nire-reach out magpahanggang ngayon. Ang aming dalangin din, Panginoon, naway huwag naming hayaang magmatigas ang aming mga puso sa pagtanggap sa inyo. Alam po namin na napakaraming pagkakataon na kami inyong sinalba sa lahat ng mga bagay na hindi maganda na pwedeng ikapahamak ng aming mga sarili. Patuloy po sana kayong kumilos sa puso ng bawat isa. Alam po namin, napakarami naming pagkukulang at mga ginagawang mali sa buhay namin ito. Napilit din po ninyong itinutuwid at itinatama. Sa lahat po ng aming mga bisita sa araw na ito, patuloy namin silang dinadalangin. Yung mga kapatid namin from Batanes, ang aming hiling, Panginoon, na magkaroon po ng magandang weather tomorrow sa kanila pong pag-alis upang sila'y makatuloy na sa pag-uwi sa kanila pong mga tahanan. Amin din pong dinadalangin sa bawat isa na patuloy po kami sanang maging blessing sa lahat po ng aming mga kasalumuha saan man po kami dalhin ng aming mga paa. Ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos Ama, ang biyaya na nagmumula sa aming Panginoong Jesucristo at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ate, mag-keyboard ka na. May